Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Long time no see again, no mga kabayan. Ito, nako, ay good news to mga kabayan sa mga pulpolitiko, no, na laging pagat, no, ang ating dating pangulo mga kabayan at yung dating niya mga kaalyado, no, patungkol diyan sa war on drugs. Paano ngayon to mga kabayan? Hindi ka na nga imbitado sa inaugurasyon, no, ni President Donald Trump, na sanksyon pa, gusto pa mga kabayan isanksyon ni Donald Trump, no, itong ICC mga kabayan, dahil alam ninyo naman tong ICC mga kabayan, talagang masasabi natin dyan na parang hari-harian kasi yung mga yan, no. Pagkakalyado ka mga kabayan ng ICC, pabor sa iyo. Pagka hindi ka mga kabayan alyado ng mga yan, hindi pabor ko. Tapos ang pangarap ng mga tulonggis mga kabayan na nagpapapagat dito sa ating dating pangulo mga kabayan, mukhang hindi yata papaboran, mga kabayan. Napakagandang balita nito. Yan ay makikita nyo mga kabayan sa Middle East Middle East news mga kabayan, sa Optic Politics. Yan, makikita nyo yan, no, yung mga news na yan. So siyempre, kung bago ka pa lang dito mga kabayan sa channel natin, naanyayahan kita na mag-subscribe at huwag mo kalimutan mag-like at mag-share mga kabayan, na sa ganun maging updated ka sa mga videos natin. So basahin muna natin mga kabayan yung balita na yan, no, na gustong isanksyon mga kabayan ni Donald Trump yung ICC. So ang sabi niyan dito mga kabayan, Trump's sanction on ICC. No, ilagay ko na rin sa screen mga kabayan, i-post nyo na lang din para mabasa nyo. Ang sabi niya dyan, Trump's sanction on ICC, a global game changer for the Philippines and the Duterte's legacy. Mga kabayan, talagang papabor to mga kabayan kay Pangulong Duterte, kay Donald Trump, kay Putin mga kabayan, kasi meron ding ang ICC diyan doon sa president mga kabayan ng Israel, 'di ba? Ito ang sabi niya, by Optics Politics, na mga kabayan, ito sa post ng Optic Politics analysis January 5, 2025. The announcement that President-elected Donald Trump plans to impose devastating sanctions, mga kabayan, on the International Criminal Court, ICC, has sent shockwaves across the globe. O, kita mo? For the Filipinos, the move resonates on a deeply personal level, as the ICC action have often been perceived as political motivated, mga kabayan. Kita mo na, kasi mga kabayan, nagiging updated din to si Donald Trump mga kabayan, si President Donald Trump sa nangyayari sa bansa natin. Kasi international mga kabayan yung nangyayaring mga kabalbalan ng ating mga kongresista dyan na against sa ating dating pangulo mga kabayan. Nasaan pa dito yan? Sabi niya, particularly in its investigation into former President Rodrigo Roa Duterte controversial war on drugs, mga kabayan. Trump's bold instance against the ICC could fundamentally alter the international dynamics surrounding the Philippines and vindicate Duterte supporters who see the court as a biased institution, mga kabayan. Kita mo yan, na ito pa, ang haba na rin mga kabayan. For years, many Filipinos have viewed the ICC not as an impartial judicial body, but as a tool wielded by powerful Western nation to undermine leaders who challenge the global status quo. The ICC investigation into Duterte anti-drug campaign, while lauded by some human rights group, has been criticized domestically as an insult to Philippine sovereignty. Tama mga kabayan, no? Insult talaga tong mga ginagawa na to ng ICC mga kabayan, no? Kahit pa sabihin mo na kahit pa sabihin mo mga kabayan na miyembro pa tayo ng ICC, insulto nga to mga kabayan sa sovereign rights ng ating bansa, dahil meron tayong mga kabayan sariling constitution, meron tayong sariling judiciary, meron tayong sariling korte mga kabayan, at mga batas na kumikilos, no?
Insult nga naman tong ginagawa na to ng ICC, mga kabayan, yung pagpunta nila sa bansa natin para imbestigahan yung mga nangyayari. Insult talaga yan, mga kabayan, sa ating mga Pilipino. Isipin mo, mga dayuhan, mga kabayan, na mag-iimbestiga sa ating bansa. Iimbestigahan yung ating dating Pangulo na nagtatrabaho, no? At ginagarantiya niya ang safety ng mga kabataan at ng mga Pilipino, no, mga kabayan, dahil dyan sa droga na yan. Trump proposed sanction are unprecedented by classifying the ICC as a threat to U.S. interest and freezing the assets of the personnel. The incoming administration is signaling that it will not tolerate what it views as politically driven, which hunts for Duterte supporters. This is a powerful validation of their long-held belief that the ICC investigation are not about justice but about control. The sanction could cripple the court's ability to operate effectively, neutralizing its attempts to prosecute individuals like Duterte. O nga to, mga kabayan, kita nyo yung presidente, mga kabayan, ng Israel. Kita nyo, mga kabayan, di ba? Umaalma yon. Umaalma kasi ang ginagawa ng presidente rin, mga kabayan, ng Israel, hindi naman massacre, no? Ginagawa lang niya, mga kabayan, para sa safety ng kanilang bansa, no? At ganun din, mga kabayan, ang ginawa ng ating dating Pangulo, no, si PRRD. Ang ginawa niya, mga kabayan, bilang isang Pangulo, no, ay isigurado sa atin na yung kaligtasan. Anin mo, mga kabayan, na buhayin yung mga tulonggis na mga criminal dyan, no? O tama-tama yung mga kabayan, yung ginanap, mga kabayan, na pagdinig dyan, yung sinabi niya na mas gugustuhin pa niya na tipokin na lang, mga kabayan, kaysa doon sa ilagay mo pa sa prison, sa kulungan. Isipin mo, gagastusan mo pa, mga kabayan, ng pondo para sa pakain dyan sa mga tulonggis na mga adik, no, mga kriminal, di ba? Mas makakatulong pa sa gobyerno natin, mga kabayan. Bawas pondo 'yun kasi nabawasan na mga tulonggis, mga kabayan, sa ating bansa, mga gumagawa ng illegal. Nakatipid pa, mga kabayan, sa gastusin ng gobyerno. Mabibigay sa mas mga nangangailangang mahihirap na matitinong Pilipino. So anyway, ayan, mga kabayan, di ba? Good news 'yan para sa atin, no? Good news 'yan para sa ating mga DDS, no? Dahil gusto ni President Trump, no, pagkatapos ng inauguration niyan, mga kabayan, ay isasanksyon itong mga nasa ICC at lahat yan, mga kabayan, pati yung judge, mga prosecutor, mga kabayan, na nandyan bilang sa ICC na yan, ayon dyan sa balita na yan, mga kabayan, ay isasanksyon. So papabor yan sa atin, mga kabayan. Yung presidente natin hindi imbitado. Ngik. Asar talo, mga kabayan, itong mga tulonggis na lutanista na to sa atin.